Ngayon ay atin naman tatalakayin ang paglalapit. So, sa kaso naman ng panlapit, may sariling kahulugan ang mga ito kaya posibleng magbago ang kahulugan ng mga salita batay sa panlaping ginamit. Halimbawa, bumili at magbili. May mga panlaping maaring magkapalitan tulad ng I at N na maaring magresulta sa magkatulad na kahulugan. May iba akong mga halimbawa rito. Iluto, lutuin. Iprito, prituhin. Iihaw, ihawin. Igisa, gisahin. Posible rin magbago ang kahulugan dahil iba na ang magiging resulta depende sa panlaping ginamit tulad ng iakyat, akyatin, ibili, bilhin. Mga bagong panlapi rin na pumasok sa wikang Pilipino, partikular sa paggamit ng unlapi na ay sa mga hiram na salita tulad ng i-computer, i-discuss at i-xerox. Ito ay may mas karaniwan kaysa paggamit ng panlapi na in sa mga hiram na salita. So instead of computerin, ang maaari natin gamitin ay i-computer. Discussin, i-discuss, xeroxin ay i-xerox. Bukod dito, may impluwensya rin ng English sa syntax ng Pilipino tulad ng pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng mga salita. May mga bagong istruktura pumasok na sa Pilipino tulad ng paggamit ng sina sa pagtukoy sa mga tao tulad ng sina Pinay Dream Academy Season 2 Grand Star Dreamer La Army at Persona Act Bugoy de Leon. May mga pagkakataon din na kinatatas ang mga pantig sa unahan ng salita tulad ng unlaping I na madalas hindi pinapansin ang mga gumagamit ng wika Pilipino. May mga halimbawa ng mga salita na nawawalan ng unlaping I tulad ng pininta, nirekomenda at pinasasagot. Sa huli, may mga bagong salita at istruktura na ginagamit na sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Tulad ng paggamit ng kaya sa mga sitwasyon tulad ng dito kaya ako nakatira at busog na ako, kumain na kaya ako. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng dinamismo ng wikang Pilipino at ang patuloy na pag-unlad nito. Ngayon, ay dito naman tayo sa dating saklaw ng gamit na kaya. Bagong gamit na salitang kaya na ngayon ay ginagamit sa mga sitwasyon tulad ng pagtatanong o pag-aalinlangan. May mga bagong pag-uugnay tulad ng huli kasi at sige na nga na ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap. Pagpapalit ng mga salitang English na may S sa dulo bilang pangmaramihan tulad ng administrators at friends na nagtatanong kung kailangan pa ng mga bilang pagtukoy sa pangmaramihan. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng dinamismo ng wikang Pilipino at ang patuloy na pag-uunlad nito. Sa panghuli, tatalakay naman natin ang pagbabago sa gramatika. So, ang wikang buhay ay sadyang patuloy na nagbabago. Ang mali ngayon ay maaaring maging katanggap-tanggap bukas. Kaya dapat maging bukas ang isipan natin sa pagbabago. Wika nga ni Lope K. Santos, ang bibig ng bayan, ang may panghuling pasya. So, sadyang buhay naman talaga ang wika dahil patuloy ito nagbabago. Minuto, oras-oras ay nagbabago ang ating wika. So ayon naman kay Lope K. Santos, ang bibig ng bayan, ibig sabihin tayong mga tao ang nagpapasya sa tamang paggamit ng wika sa pang-araw-araw. So narito ang ilang pagbabago sa gramatika ng wikang Filipino halaw sa sumisibol na gramatika sa Filipino. Ilang obserbasyon sa mga kalakaran or pagbabago sa wika ni Aurora A. Bantag. So, sa akta naman ni Aurora A. Bantag noong 2017 na binabagatang sumisibol na gramatika sa Filipino, ilang obserbasyon sa mga kalakaran or pagbabago sa wika. So, ipinakita niya ang mga pagbabagong gramatika na kadalasang ginagamit ngayon sa usapan. Halimbawa, ipindot mo, ihinto ko. Anong ginagawa mo rito?
Masaya ako kasi kikitain ko na bukas ang matagal ko ng kachat. Ipinatawag siya ni Senate Finance Committee Chair Juan Ponce Enrile. Noon kasi, although kilala na siya, hindi ra siya tinitilian, so nagsikap siya para masumikat pa. Matalino ang mga student ko ngayon. So dito naman tayo sa mga ilang obserbasyon sa mga bagong kalakaran or pagbabago sa wika. So ayon pa rin kay Aurora A. Bantag, may iba pang anyo ng mga makabagong gamit sa wika na hindi agad na itatala sa mga akda. Tinatawag itong emerging grammar o mga bagong gawi ng paggamit ng wika. Una, ang paggamit ng siya. Ito ay ang paggamit ng panghalip na siya na dati ay ginagamit lamang para sa tao upang tumutukoy sa isang bagay, hayop, lugar o konsepto. Halimbawa, Maynila, atin siya. Tawag ako ng tawag sa iyo kanina pa. Ring lang siya ng ring pero walang sumasagot. Pangalawa, pag-uulit ng mga salitang panlapi. Ito ay ang pag-uulit ng mga salitang may panglapi upang ipakita na kakatapos pa lang o kakailan lang ginawa ang isang kilos. Halimbawa, nakakahiya, nakahihiya, naipapadala, naipadadala. So, ang ginagamit sa unang halimbawa ay ang panlaping ka na ginagamit at sa pangalawang halimbawa ay gumagamit ng panlaping pa. Pangatlo, pagkalito ng nang at nang. Ito ay madalas na pagpapalit o pagkalito sa gamit ng nang at nang, lalo na sa pagsalita o informal na pagsulat. So, simula pa noong 1939, tinuturo na ang tamang paggamit ng nang at nang. Marahil ngayon ay naglilito pa rin tayo. So, ang nang or NJ ay tumutukoy sa bagay o tao o makakasagot sa tanong na ano o sino. Halimbawa, naghahanap buhay ng patas. Sumisigaw ng malakas. Ang nang naman na NG-ANG ay paglalarawan kung paano nangyari ang kilos o pagpapakita ng oras o panahon. At makakasagot rin ito sa tanong na paano, kailan, at bakit. Halimbawa, umalis siya ng tahimik. Nag-aaral siya ng mabuti para sa pagsusulit.